Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang, utak-biya at mapangusgang lipunan ng social media na bumoto ngayong eleksyon, lalong-lalo na para kay Tol, BBM. Magbago na kayo. Bago na kayo. Oo, tigil na yan. Welcome sa number 1 na news and commentary program para sa change and healing. Aba? Walang kukontra sa That Martial Law Thingy! Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, kaliwat ka ng kaek-ekan. Nagkalat nitong nakaraang 2016 presidential election. sa bagong lipunan, tunghayan natin ang live quick count sa kiskisang laban ni na Congresswoman Leni Robredo at ng paboritong kandidato ni Coach Maki na si BBM! Sa palakasan, ang incisive commentary ni Bart sa pagkapanalo ni Manny Pacquiao sa pagkasenador. At sa ating komentaryong kupal, hihimay ng ating security and counter-terrorism expert ang usapin ng unification at healing ngayong eleksyon. Ika nga ni Aping Daldal, the ballot is stronger than the bullet. Kilala kaya ng mga millennials yan, si Aping Sino Daldal? si Aping Daldal? Ang nakakilala dyan, Ito si Aping Daldal yan. Yeah. Hindi ko na inabot. Isa siyang wise man noong panahon ng... Mga 80s yan. Oh. Kamukha ko pala siya. Bahagi siya ng cafeteria aroma. Kamukha ko siya. Anyway, kaya nitong eleksyon, milyong-milyong Pilipino ang bumoto sa mga presinto. Silipin natin ang ilan sa mga eksena sa report na ito. Parang iTunes na nakarepeat na ang COMELEC sa pagpapaalala tungkol sa mga bawal sa eleksyon. Pero kasing tigas ng titi ni Tarzan ang kukote ng ibang Pinoy. May mga nakasuot pa rin ng t-shirt ng kandidato. Number lang po namin talaga. Number ng Namin. Favorito lang namin. Pero dahil bawal, walang no choice si ate kung hindi hubarin ito. May ilan ding nahuli na nagpapamigay ng mga kodigo. Si Manong, ilaglag pa ang kasama. yung kulot ng buhok, yung nakaberde. Meron pa ring mga flying voter. Asa yung mga patil nyo? Ay, ma'am. Pero hindi rin naman naiwasan ang mga aberya sa ilang presinto. Itong si ate girl, ilang beses niluwa ang balota. Ang dahilan, nalagyan lang ito ng gabulbol na marka ng indelible ink. I'm not sure kasi kung yung marker is nandito na siya kanina or wala pa. Pero kasi make sure naman na yung hands ko is clean before ako mag-sign. Pero matapos ma-make sure na hindi niya ito fault, she was able to make boto pa rin thanks to the extra ballot. Of course, may mga patay pa rin nakasama sa mga listahan. Yan ang tunay na patriotism. Patay na, boboto pa. O yung kapatid ko na patay na nakalista pa rin po dyan. May mga nagloko ring vote counting machine. Si Manang tuloy na high blood. Matagal na ako umuupo sa eleksyon. Teka, you look at me. You look at me, I'm talking to you. Naging problema rin ang kawalan ng tulong para sa mga senior citizens. Ang iba kasing presinto, nasa 4th floor at wala pang elevator. Ay, hindi ako pwedeng umakyat yan eh. Meron ako sa puso eh. Kung ang Brazil ay may carnival, ang Pilipinas may eleksyon. At ang good news, let's do it all again sa 2019. Umaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Nandito pa kaya tayo ng 2019? Wala na yan. Tatlong taon lang naman yun eh, 2019. Bakit? 3 to 6 months nga eh. Aabot Diba? pa tayong 3 Peace bump na lang tayo, Tol. Wag na! Para Ayos umabot ka na. na hanggang 8 months. Peace tayo, Tol. Peace na lang tayo, di ba? Eh, ganun talaga ang buhay, di ba? Bakit ayaw mo siya i-fist bump? Oo. Hindi, ganito Hindi, naman yung, kasi- ganito naman kasi ano namin, simbolo eh. Dapat ganyan lang, dapat oh. papunta sa camera na ngayon. Paano ba? Paano ba? Pakita mo. Ramon, paano? Wag nga po! Paano naman? Ayos na tayo dyan. Sing init din kaya. Dapat kasi wala nang ganyan. Dapat wala nang ganyan. Ganyan na lang. Sige na, gawin mo na, Ramon. Mm, Pero pag Chinese ka, ganun daw.
Sige, tuloy mo na yan, RA. Huwag na. Ayoko hindi Weather natin. report. Galing Amerika. Good day, Pilipinas! Narito na ang ulat panahon para sa mga nag-aalab na damdamin. Magiging bahagyang maulap ang hapon at early evening sa buong bansa. Kaya dapat bahagyang mababawasan na rin ang init ng panahon at pati na rin ang init ng ulo. Panahon na para makipagbati ang mga keyboard warriors sa kapwa keyboard warriors. Peace na, bati-bati na ulit tayo dahil tapos na ang eleksyon, guys! Chillax na o itatapon ko kayo dyan. Sa Grand Canyon, bahala kayo sa buhay niyo. Ganon. National Re-Friendship Week na ngayon. So, friendship muna. Friendship. At dahil friends na ang pinag-uusapan natin, babatiin ko lang po ang aking mga special US buddies. I love you sa mga Cortez family, sa buong Benedicto family, sa Natividad family, at kay Joshua Cosico. Thank you so much for the memories. Sige, ikot na muna ulit ako ha. Patapos na kasi ang aking America trip mula sa Grand Canyon, Arizona. Umaksyon, Bea Benedicto, News 5, Kontrabando. Nitong nakarang eleksyon, mga kapatid, taas-baba po ang numero ng mga kandidato sa survey. At sa tulong ng ating poll tracker, Si Paul, ha? Tinatrack si Paul. Tinatrack na si Paul ngayon, ha? talo si Bina eh. Hihimayin natin, mga kapatid, ang mga datos. Teka. Bago ka tumayo, news brief. Lamig ng aircon sa mall, pinapainan ng DOA. Sa motel na lang. Sisimula tayo sa Marso 2015. Makita natin ano ang kwento bago nagsimula itong survey. Sa puntong ito, 36% nangunguna si Jejo Marbinay. Ito ay kahit nakailang Senate Blue Ribbon Subcommittee investigation na siya. Si Grace Paul, mga panahong ito, maganda pa yung pangalan dahil katatapos sila ng mga mama sa hearings. Pero tingnan mo si Duterte na sa puntong ito ay walang kainti-interes na tumakbo sa pagkapangulo, 15%. Mas mataas pa siya dito. Miriam Santiago, steady lang sa 11%. Ano nangyari? Nung June, bakit biglang nagpalit si Grace po at si Binay? Sa puntong ito kasi, itong una, naglabas sila ng mga dokumento na kinekwestiyon yung citizenship ni Grace po. Sa Pilipinas, may mga hindi kayo naapi. Una-una dyan, mga ampon. Ayan, tinos, maingay yung pangalan ni Grace po sa media. Pumunta pa siya ng ili-ili sa mga panahon ito. Kaya ayan, si Binay, bomba, 34%. Si Digong, sa puntong ito, hindi pa rin nagpapahayag ng kagustuhan na tumakbo. Sinabi niya, direct, mas gugustuhin niya raw mamatay kaysa pumunta ng Malacanang. Sa stage na to, September 26, nagkaroon ng matinding rally sa Luneta. Ito, yung mga tao na nagtipon-tipon para pilitin si Digong Duterte na tumakbo. Pero, hindi pa rin daw siya interesadong maging Pangulo. Sa November, nag-announce si Digong na siya ay tatakbo. Kahit nalagpasan niya yung October 16 deadline sa filing ng COC. Matindi si Digong. Talagang umingay. Gusto pala ng tao bigla si Digong Duterte. At 38% biglang nag-shoot up o makikita mo. Yung kabayasan ng nagaganap dyan. Yeah, tol SWS yan. Abante tayo. Bakit biglang dumaba si Duterte sa 20%? First week of December, dito niya minura si Pope Francis. Pero tandaan natin direct na first week of December, nangyari yung hamunan ng sampalan at suntukan. At yung mga warton-warton na yan, Ramon. Ano ba yung pinag-uusapan nyo, Tol? Linya ba yan ng MRT? Yan na yung bagong project ng idol kong si Digong, Tol. Yan Oo. yung mga bagong linya ng MRT, di ba? Tama. Di ba? Baka pag-burger na nga muna. Uy, sama mo ako dyan, Ramon, sa Burger muna kami. January, ginanap ang 25th and last Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing tungkol sa corruption case ni Binay. Pero steady pa rin siya, 31%. Abante tayo sa Pebrero. Nagpetisyon na si Grace po kasi at least 3 o 4 yung nag-file ng disqualification case kay Grace po sa Korte Suprema. Kahit yung Senate Electoral Tribunal, binoto na pwede palang tumakbo si Grace po. Pagdating ng Marso, Ito, mawawala na tayong trabaho dito. Dito. February 9, nagsimula yung campaign period. Banda rito, nangyari yung Pilipinas debate ng GMA. Ng GMA 7. Bakit umangat ng konti si Maroa? Sa puntong to kasi ikot na siya ng ikot sa buong Pilipinas. Pero kita mo, dito, after ng March, nakita mo biglang bumawi si Digong. At dito finally, March 8, bumoto po ang Korte Suprema na si Grace po for the last time pwede nang tumakbo bilang Pangulo. Pero sa totoo lang, Bumaba pa rin siya nun. yung citizenship issue, apparently, walang Bearing. effect. Walang effect sa masa yan. Ang may effect sa masa, yung... Debate. Hindi, yung ano yan, yung traffic na nag-cause sa EDSA, nung kabilang ano naman. No? Nung,
Trader ka talaga sa Bayton. Ano? Ba't kami ganyan? Tol! Mainit ka na nga sa 5 eh. Gagamit ka pa ng ganyan. Yan, ako'y nakikiusap po dito sa GMA7. Mawawala na ako ng trabaho dito. Dahil tapos na yung bayaw, Ito pa nangyari dyan. Pagkatapos ng napakahusay na debate ng TV5 sa Yun. Cebu. Yun na, tumaas na. Pilipinas Debate Hall. So, Doon ang nakita ng mga tao na gusto pala nila si Rodrigo Duterte. Ang nagpanalo talaga dyan, si Ma'am Lucy. Si Ma'am Lucy. Si Ma'am Lucy At talaga. yun na may epekto kapag nagpumilit ka magdala ng notes sa debate. Tignan mo si Jeja Marbinay. Naging 14%. Oo. Second week of April lang yan yung rape joke. Apparently, walang pakialam ang mga tao doon. Ayan. So makikita natin, ito na po, ang pinakahuling survey sa Mayo. Kahit lumabas na yung kontrobersyal na BPI account na pinasabog ni Senator Antonio Trillanes, walang ka-epekto sa Mr. Teflon at this point na si Rodrigo Duterte. Nakapag-decide ng mga tao At dyan. 33%. Wala tayong light eh. Kung makikita mo ang kwento ng mga to. Si Binay ang nangunguna nung nagsimula tayo. Since 2011 siya nag-express ng kanyang interes na tumakbo sa pagkapungulo. Anong leksyon na makukuha natin dyan, Professor De Vera? Ang leksyon dito, huwag kang mag-announce sa maaga, ikalawa, kung magiging kandidato ka, magpabebe ka. Sabihin mo, hindi ka interesadong manalo. Ngayon naman, dito tayo sa dikit na karera sa pagka-vice presidente. Live mula sa ating Quickie Count Center. Narito na si Coach Maki. Nyamit yan. Bongbong! Marcos pa rin! Bongbong! Bongbong pa rin! Bongbong pa rin! Mananalo yan! Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Eto na si Bart para sa kanyang sports segment na Balls. How are you mga liparot? Nandito naman ang inyong Tito Bart para sa isang napakalanding sport analysis. Sobrang na-insecure na nga ang ESPN. Anyway, Marcos Highway, simulan na natin ang balita. Senador Manny Pacquiao, sanayin nyo na ang mga malugan yung tenga. Dahil kahit ayaw nyo man, isang ganap na senador na si Pacman. Kasing dami ng boylet ko ang bumoto sa kanya. Sinalo pa niya sina Leila de Lima, Rap Recto at TG Gingona. Parang suntok sa bayag, di ba? Ang hirap imaginein si Pacman sa Senado nakipagtalastasang kina Senador Grace Poe, Franklin Drilon at Juan Ponce Enrile. Sanay lang ako na makita siya nakaubad habang nakipagharutan sa ring. Pero ngayon, senador na siya. Let's that sink in, guys. Pero respeto natin ang desisyon na nakakarami. Yan ang maganda sa demokrasya. Kahit alam natin mas madami pa ang pandesal niya sa ad kaysa sa mga alam niya sa pagpagawa ng batas. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Yun lang naman ang kailangan niya. Let's give him a chance. Gaya nagbigay sa kanya ng chance na makalaban sa Amerika noong mukha pa siyang batang hamog at hindi makilala. Dahil sa pagkataon na yon, naging 8th Division World Champion siya, ang kaisa-isa sa kasaysayan. Malay nyo, maging maayos din naman siyang senador kumpara sa ibang marami niyang alam. Kurap naman. O agree ba kayo? Sana bigyan din ako ng chance ng crush kong taga-kayo ng nyog sa palengke. Ilang buwan na rin kasi akong nagpapapansin sa kanya. Sawang-sawa na ako sa gata. Back to you, boys. I love you. Okay, mukhang hindi na po ubra ang isang milagro dahil mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang lamang ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang mga kalaban. At bago pa man siya maiproklama bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dumaan muna siya sa kupal test. Magandang araw po. Ako po si Generoso Cupal. Kasama po natin ang ating kagalang-galang at birdogo sa mga masasamang tao sa lipunan. Walang iba, si Mayor Rodrigo Duterte. Mayor. Magandang araw. gabi sa iyo. Mayroon lang po akong tanong, Mayor. Yes. Sabi mo, dati, papatayin mo ang mga adik sa bansa. Paano kung ang isa sa mga malapit mong kaibigan o kamag-anak ay adik? Anong gagawin mo? Hindi, ganito na lang. Hindi ako pumapatay ng adik. Ang gusto kong mawala sa mundo
Yung mga drug lords na hindi naman addict yung mga anak nila, maganda ang buhay nila, walang problema sa droga. But they are the ones financing the drugs to kill people. At sinisira ang utak ng Pilipino. At klase-klaseng krimen na nangyayari dito because of the drugs. Kaya galit ako sa kanila. Yung mga addict will try to come up with a rehab. Yes, sir. Pero ang experience ko sa Davao, kay may rehab ako doon, naya kung nag-slide. Back, bumabalik. Kung mayroong opisyal ng gobyerno na gusto mong ipasagasa sa train dahil sa kapalpakan sa MRT, sino yon? Marami yan, Adre. Marami. Maubos ang train natin dyan. Ito ba, sir? Ano ang mensahe mo kay Sir Ramon Bautista? He's a friend. Sinabi ko doon sa anak ko, pati sabi ko na nagsorry na kasi. Tapos gusto nila na i-declare persona non grata. Sabi ko, alam mo, ang tao naghumingi na ng apology. Tama na yan. Tama. Kasi sabi mo na hindi siya papuntahin doon sa daw. You cannot do that. This is citizen of this republic. Yes. At bakit mo naman nagsabi ng tao, I'm sorry. Yes, sir. Para sa akin, pag nagsabi ka, I'm sorry, wag lang drug lord. Yes. Pag nagsabi ka, I'm sorry, tapos drug lord. Wala talagang kapatawaran. Mas lalo kitang patayin. At sige po, sir. Maraming pong salamat, sir. Pumapatay ka ba ng tao? Hindi po, sir. Kupal. Yes, sir. Pasado ba ako sa'yo? Pasado ka, sir, sa Kupal test. Maraming salamat po. Ikaw yung kupal na kayo doon. Salamat po, sir. Yes, sir. Okay mga kapatid, sabay-sabay tayo magbilang eh. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na kailangan ng VCM yan mga kapatid. Ito na po ang ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ang suot na t-shirt ni Congresswoman Leni Robredo nang siya'y bumoto. Ma'am, matanong lang kayo po'y nakapula ba yan? Yung t-shirt? Hindi po, naka-pink. Pink. Ah, pink! Okay. Akala ko pula. Pink pala. Hindi ko naisip kanina na yung pink pala malapit sa pula. Kumuha lang ako ng nasa ibabaw ng cabinet para isuot. Okay. Yun naman pala. Yan ang tinatawag na nalagyan ng kulay. Di kasi yung bato ng camera, pwedeng ibang kulay. Yung monitor kasi. Yan tinatawag na change is coming. Nagbago yung perception ng kulay. Ganun din naman yan. Dapat kasi Ano ba dapat? Dilaw. Si Pinoy nga mismo nung bumoto sa Tarlac, gray ang damit kulay. yung napansin natin. Dapat napansin natin yung bangs niya ngayon. Ang hot ni Ma'am Lenny ngayon, ano? Nakabangs siya ngayon, di ba? Nakabangs siya ngayon. Sa numero 4, ang sweet na sagot ni Bibi Binay sa tanong ng GMA News reporter na si Ivan Mayrina. Bibi, kumusta po ang tulog nyo? Nakatulog ba kayo? Naalala kita hindi nakatulog kagad ako. Bumake-up line pa eh. Lalaki, tol. Si Ivan. Okay lang. VP, kung ano man po ang inyong mga pasya sa buhay, ginagalang po namin yan. Teka muna, bakit may Binay na naman dito? Paul Padua, Si Paul, ano na yan? Kailangan niyang gawin yan kasi para makuha. Tapos na yung eleksyon eh. Baka wala siyang makuha. part ba ng kontrata mo? Hanggang kailan ba ang kontrata mo, Paul Padua? Ilang buwan ba yan? Tapos yung eleksyon eh. Yan, Baka wala siyang masingil. Ay, nako. Sa numero 3, ang ballot secrecy folder ni Secretary Mar. Yan yung hindi nag-aral sa public school. Bakit? Palinaw sa atin kung may folder, dapat ganyan ka. Yung mga... Sa mga paaralan nila, hindi nangungopia Hindi mga tao nangungopia doon. mga tao Sa doon. Kaya Wharton, ganyan. di nag-aaral do. Di Nag-aaral lahat. Sa Wharton, no? Hindi Yan yung mga naman. nakaranas ng pampublikong paaralan, Ramon Bautista. Sa pampubliko ako galing. Ayun. UPIS. Public school kami, no? Public school nga pala kayo. Okay, sige. Alam mo, yan yung mga nagko-concentrate kasi yung mga tao dun sa mga detalyeng dapat kinakalimutan na kasi mas may mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Tama ka dyan, partner. Dapat iboto. Sa numero 2. Sa numero 2, ang panalong get-up ng abogado ni Mayor Rudy Duterte na si Attorney Salvador Panelo. It's a done deal. Tapos na boxing. It's overwhelming. Landslide. Alam nyo, 7 years ago, sinabi ako na si Mayor Duterte, if you run
You're going to win landslide. Bakit wala bang karapatan yung ibang tao na maging fashionista? Mahalaga, matinik na abogado yan. Oo, wala ba? Maganda naman yung forma para sa kanya kung saan siya komportable. Fashion nga Ulitin po natin, ang producer po natin ay si Paul Padua. Oo, okay lang naman Pag yan. naging Secretary of Justice, itong si Salvador Panelo. Wala kang kawala, Paul Padua. Oo, ito po ang itsura ni Paul Padua. Yung sa atin kasi, pwede naman yung ganyan Masyado lang ang panghusga ang Si Paul Padua kasi fashion forward yan. Hindi, walang pakialam sa fashion si Paul Padua. Tingnan natin sa buhok niya to. Okay, Makikita next. po natin na wala pong fashion sense itong si Tapos Paul Padua. makapanghusga no? Sa amin, sa Pransya, ganyan yung mga pasyonan. At ang nanguna po sa ating top 5 sa edisyong ito ay, saan kaya pinalagay ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang kanyang indelible ink mark? Boto na ako. Meron bang rekomendasyon na kung saan ilalagay yung indelible ink? Kanang index finger lamang. So hindi pwede to, ganyan? Hindi pwede to. Hindi pwede yung ganyan. O kung kanan, Baka statement ni Herbert yun. Tang na nyo, unopposed ako, ilang taon na. Pwede. Change is coming, mga kupal. Ako si Generoso Kupal at binoto ko si Duterte. Ngayon, wala na kayong magagawa. Mahigit 15 million na kaming nagsasalita. Now, shut the fuck up, all you fucktards, and magbati-bati na tayong lahat. Wala na rin kayong magagawa. Kahit mapudpud pa ang mga disinting bulbul nyo sa kakapo sa Facebook. At sa lahat ng mga nagsasabing nagkawatak-watak ang bayan natin dahil sa eleksyong ito, huwag nga kayong uwi. Nagbarilan ba kayo? Inaambos ba ng mga supporters ng kabilang kandidato ang mga pamilya mo? At inilibing sa lupa gamit ang mga backhoe? Hindi! Sa Facebook lang naman kayo maingay. Sa Facebook lang kayo nag-aaway-away. Sa Facebook lang kayo matatapang. Yan ang problema sa modernong mundo. Matatapang lang kayo sa likod ng keyboard. Hindi tayo nagkawatak-watak. Hindi nahahati ang ating bansa. Kopa lang tayo sa isa't isa pag nakatago sa likod ng monitor ng pisonit. Sa totoo lang, ito na nga raw ang pinaka-peaceful eleksyon sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Biruin mo noong May 9 ay hindi higit sa 10 ang namatay. Ikumpara mo yan sa mga masakit at iba pang election-related violence na nakita noong mga nakaraang eleksyon. Gusto mo makita ang bansang watak-watak? Facebook is not the word, goddammit. Ano ngayon kung mawalan ka ng kaibigan dahil sa eleksyong ito? I-print mo na lang ang bulbul ko. Ano ba ang mga leksyon na maaari nating makuha sa napakalupit at napakaingay na kampanya at eleksyong ito? Magmahalan siguro. Hindi mo naman kailangan mang-away, di ba? Tinaw kami ni Ramon Bautista, magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Pero tinaw kami nag-aaway, di ba? Ikaw, Ramon, bilang yung kandidatong sinusuportahan mo ay hindi nagwagi. Ano bang mensahe mo sa kanila? well, baski hindi nagwagi yan, ang hangarin naman namin lahat, para sa isang mabuting bansa. Yan ang lagi natin isipin. Ano lang mangyayari sa daang matuwid? Nasa puso natin yan. Pagpapatuloy natin ang pagiging honest. Sayang yung fast forward. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak biya na mapanghusgang lipunan ng social media. Pangalan ni Naku, yung basahin yan, mahiyari ako dyan. Rivera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, Bea, Bart, Epe, Coach Maki at Kupal. Ako si Ramon Bautista. Walang kukontra sa Shut up ka na lang!